masaya narito at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Magpapasimula na po tayo sa gawain ng Diyos ngayong gabi. Minsan pa bago po tayo umawi sa ating Panginoon, minsan pa palakpakan natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Witin natin, sabi sa presensya mo, palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah!
we need the hallelujah goodness of God. Praise the Lord. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, still I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice. Love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in a goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life I've been so good. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness running after. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Somebody goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Palakpakan ulit, palakpakan natin ang Panginoon. We worship you, God. Hallelujah. Glorify. Amen. Hallelujah. Sa bawat isa narito ngayong gabi, kasama po natin ang Panginoon. Sa gabing ito, ngayong gabi, minsan pa tayo darako naman sa mga panalangin, prayer request sa church. Unang-una sama natin ang ating
bansa. Sama natin ang mga namumuno sa ating bansa, ang ating Pangulo, pababa sa maliit na nanunungkulan sa ating bansa, hindi ng ating fellowship leaders. Sama natin sa ating mga panalangin mula sa Prescott, Arizona, Pastor Greg Mitchell, patungo Pastor Boy Tisipida sa Mandaluyong, Pastor Ernie, Pastor Jojo sa lugar nito ng Sibuyan. Gayun din, sama natin sa ating mga panalangin ang anak na iglesia ng Kaijukan Church, ng Andoao Church, ang Magdiwang Romblon sa pangunan ni Pastor Roosevelt Manggarin. Patuloy silang pagpalain ng ating Panginoon. Gayun din, ang bawat isa, nakasabay natin nagkakatipon sa fellowship sa buong mundo. Sama din natin sa ating mga panalangin ang nagaganap na digmaan ng Israel at ng Iran. Ang patuloy na pagkilos ng Diyos tunay ang Panginoon ay gagabay sa kanyang bayan. At gayon din, sama rin natin sa ating panalangin ng mga may karamdaman, ang bawat isa na nagmimisyon, ang bawat isa na may mga bagong bukas na may iglesia, mga pioneering churches. Sama rin natin sa ating panalangin, lalo tigit ang gawain ng Panginoon ngayong gabi. Ang pagiging pagkilos ng Panginoon, ang patuloy na pagsama ng Panginoon sa ating kalagitnaan ay maranasan natin. Alam ko po, tayong lahat ay panalangin, kaya minsan pa, bago tayo paunahan ng ating pastor buhat sa Magdiwang Romblon, tayo muna ay magpupuri, palakpakan natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah, glorify your name, O God. Magnificent Father, wonderful Counselor. Hallelujah, Panginoon, ang mga panalangin na banggit ng bawat isa ngayong gabi. Patuloy ka nga, Panginoon, na kumilos, mangusap, gumawa. Malaya ka, Panginoon, na magpayaga. Malaya ka, Panginoon, na magbigay ng kakayanan sa bawat isa, Panginoon. Na lumalapit sa iyo, Panginoon, na maasa kami, tumugon ka na, Panginoon. Nananampalataya kami, may ginawa ka na, Panginoon. Hallelujah! Glorify your name. Glory to God. Yes, Lord, mabanal ngayong gabi, Panginoon Diyos. Dalangin po Panginoon Diyos, samahan mo kami, Panginoon Diyos, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Mula sa Panginoon ng iyong iglesia, Panginoon, mula Prescott, Arizona, mag-isa kami nilang, Panginoon Diyos, hanggang sa lugar ng Sibuyan, Island, Panginoon Diyos. Lord, ikaw ang Diyos na nakila, ikaw ang Diyos na nakakala ng lahat ng bagay, Panginoon. Maging ang lahat ng nagkakatipon, Panginoon Diyos, ngayong gabi, Panginoon Diyos, mangusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maging may makaramdaman, Panginoon Diyos, tinataas namin sa iyo, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na kinatagpo mo na, Panginoon. Hallelujah. Maging ang lahat ng mga prayer request na nabanggit sa lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa ginawa mo, Panginoon Diyos. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, binabalik mo namin sa iyong kapurihan. Kapasalamatan sa tayo, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hindi natin, habang tayo ay nagkakamayan, halina sama-sama. buhay. Pagkapangan natin ang Panginoon at imagaw po na. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pong masaya ngayong gabi? Amen. Dapat tayong maggalak na sa gawain po tayo ng Panginoon. At ngayong gabi po, darako tayo sa mga pabalita. Tuloy-tuloy na po tayo.
Amen. Sige po, inhale, exhale muna. Amen. Mga pagod sa biyahe at pagod sa paliligo, marahil sa dagat. Amen. Amen. At sa ibang mga activity, ngunit ngayong gabi, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po, amen, marami po tayong mga pabalita at hindi ko man mabanggit ngayong gabi, meron po tayong pastor na magdaragdag po nito sa ating pong mga pabalita. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating morning prayer. Amen. Ang fellowship po natin ay nagmi-ministeryo sa panalangin. Amen. Mahalaga po ang panalangin sapagkat ito po ang paraan upang tayo magkaroon ng dakilang mga bagay upang makamit sa pagtugon ng ating Panginoon. Pag tayo lumalapit through prayer. Hindi ng revival, ngayong gabi at bukas ng gabi. Amen. Hanggang gabi, bukas ay tuloy-tuloy pong revival. Nasaan po muli kayo? Tayo na nandirito, di na pala mga kasama, kami pala ibabiyahe na. Amen. Bukas, salamat sa Panginoon. At gayon din ang ating pong corporate and follow-up every Saturday. Meron po tayong ginagawang corporate prayer at follow-up ng ating pong mga iniimbitahan para sa gawain ng Panginoon. Gayon din, ang gawain tuloy-tuloy rin sa ganap na oras o araw ng linggo. Sa umaga, dito po tayo sa umaga at sa hapon naman ay sa church sa Utod. At sa ilang mga pabalita po na hindi ko nabanggit, tayo po ay pangunahan, nagbibigyan po ng ating pong pastor nito. Amen. At ngayong gabi, sino po bang nais magbahagi ng kanyang testimonya kung paano po ang pagpapala ng Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay? Meron po ba nais mag-share ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Kung wala, nais ko po mag-share. Kunin ko na yung privilege na ito. Salamat po sa Panginoon unang-una sa isang linggo o mga nakaraang araw pa na ibinigay niya po sa bawat isa, lalo po sa amin. Salamat po, nagkaroon po ng pagpapala na natanggap po namin nung Sunday. Hindi po limit sa bawat isa, kami po ikinasal na. Amen. Ang tagal ko ng preparation, parang sabi ko matutuloy baga. Pero salamat sa Panginoon, pinagpala niya po kami. At ngayon po, salamat, kami po yung masaya na magkasama po ng aking pong asawa. Amen. Pag-gising ko po, napakasarap palang gumising ng katabing maganda. Amen. Salamat sa Panginoon. At hindi po, pinagpala rin po kami nung kami humayo kahapon sa lugar po ng Magdiwang. Amen. Ang pangaral ng salita ng Diyos sa Ambulong at sa lugar na pinuntahan po namin nag-concert. Marami pong tumanggap at hindi meron pong lumapit, tumugon ng pinalangin po nang siya ay hinamon para mabigyan ng kagalingan ng ating Panginoon. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya natin ginagawa ito. Kaya naman, ang iba pa, nag-report din sa akin yung magulang ko, mga pamilya ko, sila po yung nakarating na. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat. At yun din po, nabalik ko po sa lahat ng ito, ang kapurihan ay sa Panginoon lamang. Meron pa po ba? Amen. Kung wala na, ay tuloy-tuloy na. Amen. Tayo po ay tuloy na sa susunod na gawain. Sino pong handa na magbigay sa ating Panginoon? Amen. Ulitin ko po, sino pong handa magbigay sa ating Panginoon? Alam niyo po, sa church, sa fellowship po natin, hindi po tinatanggal ang pagbibigay. Merong mga umaalis, may mga tinatanggal, pero ang pagbibigay hindi po tinatanggal. Bakit? Alam po natin at alam ng ating po mga leader, higit sa lahat, sila ay binigyan ng kaunawaan ng Diyos. Amen. Na sa pamamagitan ng pagbibigay, doon tayo pagpapalay. Alam natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, na tayo po ay pag nagbibigay, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na pagbibigay o paghahandog sa harapan ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng maraming benepisyo. And we say, amen, meron pong mga benepisyo. Amen. At unang benepisyo dito, natututo tayong sumunod. Alam niyo po, ang pagbibigay napakahirap gawin kapag hindi ka marunong sumunod. Isang bahagi na kung saan tinitingnan ng isang tao ay pagbibigay. Hindi na kasi tayo katulad ng una na kung ano lang ang madukot natin, siya na lamang ating ibibigay. Bagkus, tayo ay sumusunod ayon sa palatuntunan ng ating Panginoon. Kung bakit ginawa ng Diyos ang utos na ito, di ba sabi sa Malakay, tayo po hinahamon ng Panginoon upang magbigay ng ikasampung bahagi. Kung bakit ito ginawa ng Panginoon sapagkat tinuturuan niya tayong sumunod. Di ka lamang binibigyan ng Panginoon ng utos. Alam niyo po, ang maganda sa ating pinaglilingkurang Panginoon, bago niya tayo bigyan ng pumad, nauuna ng pagpapala niya. Bakit kanya bibigyan o
hahamunin na magbigay sa gawain ng Panginoon kung wala kang pagbigay. Intindihan niyo ba mga kapatid? Bago tayo hamunin ng Panginoon o utusan ng Panginoon, siya muna ay nagpapala. Kung bakit tayo ngayong gabi ay narito nagkakatipon sapagkat tinuturuan niya tayong sumunod. Amen. Sa pagbibigay ganyan din, sabi ng John chapter 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa atin. Amen. Sa pangalawa, natututo tayong magmahal. Alam mo ba kapag ikay nagbibigay, ang laging sinasabi ng ating Pastor Ernie na kapag tayo nagbibigay, nagmamatter doon yung relasyon natin sa ating pinagbibigyan. At kapag ikay nagbibigay ng malaki, alam mo malaki din ang binibigay mong pagmamahal. Sabi nga, hindi ka po pwede magmahal nang hindi ka nagbibigay. Amen. Pero pwede ka magbigay o pwede ka nga gumawa ng isang bagay na kung saan na walang halong pagmamahal pero hindi ka makapagbibigay ng walang pagmamahal. Sapagkat ito'y isang uri ng gawain na sa Diyos nagmumula. Anong ginawa ng Panginoon? Ano bang binigay sa atin ng Panginoong pag-ibig? Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Roma, amen, tayo'y makasalanan pa pero iniibig tayo ng Panginoon. Sakripisyo, binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos. Isipin mo kung wala ka dito, amen, isipin mo sana, baka iniisip mo, sana hindi na lang ako pumunta sa church na ito, grabe pala ang paghahamon dito, grabe pala ang pagbibigay dito, amen. Kukunin talaga, pero isipin mo kung ano yung una mong natanggap sa Panginoon. Bago mo isipin o bago mo sabihin ang mga bagay na yan. Alam mo, isa pang halimbawa po nito sa buhay ko, naranasan ko po yung isang buhay na malayo sa ganitong bagay. Naunawaan ko na ang pagbibigay sa gawain at sa Panginoon ay nagsisilbing paraan upang makapagbalik tayo ng pag-ibig mula sa Kanya. Alam niyo po, lumaki kasi ako sa isang pamilya na bagamat buo ang aming pamilya pero parang hindi buo. Sapagkat yung pamilya ko, yung aking nanay, tatay, busy sa trabaho, naiiwan ako mag-isa. At nagkaroon ako ng kaisipan na bakit yung magulang ko, yung nanay ko po kasi ay nagtuturo siya teacher. Naisip ko, bakit yung nanay ko, bakit siya ay nag-aarugaw, nag-aalaga, nagtuturo sa mga bata, tapos akong kanyang anak hindi niya maalagaan. As in, aalis siya ng madaling araw, uuwi gabi na. Tapos gayon din yung aking magulang, yung tatay ko gayon din. Yung mga kapatid ko, lagi naman kami nag-aaway, di kami magkakasundo kasi nga walang gumagabay. Pero alam niyo po mga kapatid, na ang Panginoon ay nagpaunawa sa akin na kapag tayo ay nagbigay, ang pagmamahal ng Diyos ay dumadaloy sa ating puso. Isang naunawaan ko sa pagbibigay, hindi kailanman nawawalan ng kabuluhan ng ating pagbibigay. Pangatlong bahagi, amen, natututo tayong maging tapat. Sabi ni Pastor Boy at sa kamakailan lamang na konferensya, amen, kapag ikaw ay isang disciple, sino pong disciple? Ngayong gabi. Sino pong alagad ng ating Panginoon? Alam mo, pagka sinabing alagad, hindi lang batayan ito yung ginagamit sa unahan. Kahit ang mga pastor, kahit ang sino man, amen, na ginagamit ng Diyos ay matuturing na alagad. At ang sabi ng ating Pastor Boyd, kapag ikaw ay disciple, dapat kang maging tapat sa finances mo. Amen. Pastor Boyd, sabi pa niya kasunod, at sa fellowship pattern and standards. Isang uri ng pattern o isang uri ng tinatawag na standard ng ating fellowship ay ang pagbibigay. At ang ginagawa nating pagbibigay, ulitin ko, hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. Ito po yung naunawaan ko, our giving is just not a part of worship. O ang pagbibigay ay hindi lamang kabahagi ng pagsamba, kundi ito mismo ay ang pagsamba. Kapag ikay nagbibigay, ikaw mismo ay sumasamba sa Panginoon. At kung bakit ka narito, hindi lamang basta makinig, sabi nga, mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya ngayong gabi tayo magbibigay sa ating Panginoon. Amen. Magbibigay po tayo sa Diyos at sa ating pagbibigay naunawaan po natin na tayo ay bibigyan pabalik. We cannot outgive God. Kaya tawagan ko po ang ating usher upang ikumin ang ating pong mga handog at panalangin po natin. Dakilang Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa magbibigay ngayong gabi. Patuloy mo nga ipagkaloob ang dakilang mga bagay, Panginoon. Ikaw nga rin Amang Banal ang magbalik, Panginoon, 1,000,000 beses para sa magbibigay, Panginoon. Sa bawat isa,
binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay. Amen. Palada rin mga kamay. Halina't magbigay. Gawain ng Diyos. Tayo'y magbigay. Ang maraming lubos. Halina't ihandog ang mabuting atin. Kasabay ng pagsabay at pupuri. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Binabalik ko po sa ating pastor ang mikropono. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. At bago ang pangangaral ng salita ng Diyos, makakarinig po tayo. Amen. Ang tanging bilang buhat sa Batangas. At palakpakan natin ang Panginoon habang lumalapit si Sister Aisan sa panya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, good evening to everyone. This song is dedicated to all of you. Yeah. Hindi po sa Diyos po ang pabori lagi. Tunay nga po isang pribilehiyo na makapaghandog sa bayang ito. Ito po ay dream namin magkakamag-anak. Kaya po dito ko sa aking kapatid ko po ito. Nandiyan po ang asawa at mga anak. Salamat sa Panginoon. Pakinggan niyo po ang awit dito.
Amen. Praise God. Parang natulala yata kayo. Amen. Medyo natulala rin ako dun sa... Okay, so... yan pala yan. Pero ang totoo, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Amen. At ngayon pong gabi, sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating Panginoon, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. At sa hindi pa mga nakakikilala, amen, ang ating pong pastor, ito po ay hindi unang beses na nakarating dito sa Sibuyan. At siya po ay nagnasa na siya bumalik upang tayo pagministeryuhan sapagkat mahal niya ang Sibuyanon. Amen. At ang ating pong pastor na magdadala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay buhat pa sa Lipa City, Batangas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon habang lumalapit si Pastor. May tawad yan. Okay, Pastor Rico Malaga. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nung una, kinahihiya ko yung pangalan ko. No, sabi ko, ayoko ng ganyang pangalan. Pastor, parang baduy-baduy. Hallelujah. Kaya, pero totoo, hindi ko dati alam na pastor ang pangalan ko. No? Dahil nag-aaral aralan ako sa school. Noong gamit ko po yung Enrico. No, kaya kilala po akong Pastor Rico. Pero nung kakasalin na kami ng maganda kong asawa, kasama ko po si Is. Hallelujah, ay doon ko po nalaman pag-abyad ko ng birth certificate, ay Pastor pala ang pangalan ko. No? At nung ako naman po yung maging Kristiyano, naging proud po ako, napakaganda pala ng pangalang Pastor. No? At ngayon pong gabi ay nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataon na makagampan ako ng isang gawain ng isang pastor. Ang mangaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Biyaya lamang mga kapatid na ako po ay naging ganito. Amen. Kung wala ang kahabagan ng Diyos sa buhay ko ay aring iba ang naging takbo ng aking buhay. Salamat sa inyong pastor, Pastor Jojo, Pastor Merlin, sa imbitasyon at kahintulutan na ako ang maging tagapagsalita ngayong gabi. Umasa po ako na pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino pong Kristiyano? Pantayan mo ang iyong pagiging Kristiyano. Amen. Hallelujah. May kinalaman po yan sa aking pong ibabahagi ngayong pong gabi. Amen. Ang mananampalataya po sa lugar po ng Lipa City, Batangas ay nananalangin matagal na para po sa gawain ito. Amen. At hanggang ngayon, sila po'y nananalangin. Amen. At may gawain din po doon. Salamat, meron akong anak na tumugon sa panawagan ng pagpapastor. No? At yung po yung aking iniwan ngayon doon sa Lipa City. Siya naman po yung mangangaral doon. Siya po ang tunay na pastoriko. Sa susunod ay sasama po namin siya rito para makarating din siya at makapag-ministeryo din dito. Daniel chapter 4, sa inyong mga Biblia. Amen. Makibukas kayo. Magandang balita, Biblia itong aking babasahin. So, maiksi lang naman ito at para maintindihan natin, basahin na natin ang whole chapter ng aklat po ng Daniel. Nakasulat po ganito, mga kapatid. Sundan po ninyo anumang version ng Bible meron kayo. Pero ganito nakasulat sa hawak kong Biblia. Si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng isang pahayag at itinakalat sa buong daigdig. Ganito ang sinasaad, minamahal kong mga kababayan, kagalakan kong ihayag sa inyo ang kababalaghang ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang kababalaghan at kagilagilalas ang kanyang mga gawa. Ang paghahari niya ay magpakailanman at saklaw ng kapangyarihan niya ang lahat ng salin lahi. Akong si Nabucodonosor ay namumuhay ng panatag sa gitna ng kasaganaan. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakatatakot na panaginip. Kaya't ipinatawag ko ang mga pantas ng Babylonia upang ipaliwanag ang panaginip na yon. Dumating naman ang mga salamangkero, engkantador, manghuhula at mga astrologo. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit di nila may paliwanag. Sa bandang huli, lumapit sa akin si Daniel
na pinangalanan naming Belsasar ayon sa pangalan ng aking banal na Diyos, sapagat sumasa kanya ang espiritu ng mga Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko sa verse 9, Belsasar, puno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos, at alam kong ang lahat ng hiwaga. Alam mo ang lahat ng hiwaga. Sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip, ipaliwanag mo sa akin. Ito ang napanaginip ko. Isang napakataas na puno ng kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya tanaw sa buong daigdig. Malabay ang mga sanga nito, maraming bunga, at maaring kainin. Ang mga hayop ay sumisilong dito, at ang mga ibon ay namumugad sa kanyang mga sanga. Lahat ng nilalang ay dito kumukuha ng pagkain. Nakita ko rin ang anghel na bumaba mula sa langit, at tila siyang bantay. Kultin, sumigaw siya ng malakas. Ibuwal ang punong kahoy niya. Putulin ang mga sanga. Lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Bugawin ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod nito at mga ugat. Bilibiran ito ng bakal at anso. Hayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahang sa parang na kasama ng mga hayop at halaman. Ang isipan niya ay papalitan ng isipan ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taas ang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang napanaginip ko, Belsasar, at inihiling kong ipaliwanag mo sa akin. Ito'y di na ipaliwanag ng mga pantas ng Babylonia, ngunit naniniwala kung kayang-kaya mo pagkat sumasa yung espiritu ng mga banal na Diyos. Si Daniel ay nag-isip ng matagal. Sinabi sa kanya ng hari, Belsasar, huwag mong ikabahala ang aking panaginip. Mahal na hari, sagot niya, ang iyong panaginip ay sa iyong mga kaaway nawa mangyari. Ang napanaginip niyong puno ng kahoy na lumaki, tumaas hanggang sa langit, at tanaw sa buong daigdig, marami ang mga dahon, makapal ang bunga, at marami makakain. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon ay kayo. Kayo ang lumakas at lumaking sagad sa langit na nasasakop ay abot sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyo nakita isang anghel mula sa langit, sinabi niya ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at bibilibiran ng bakal at anso. Sinabi pa niya ito'y pababay ang mabasa ng hamog, manginain ng damo tulad ng mga hayop sa parang, at parurusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang ibig sabihin, mahal na hari. Iyaon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Manginginain kayo ng damo tulad ng baka. Sa labas kayo maninirahan at 7 taong parurusahan hanggang sa kilalanin ninyo na ang lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at may bibigay niya kanino man ang kaharian. Tungkol naman sa tuod na naiwan sa lupa, ibig sabihin mapapawi ninyo ang kaharian sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't malari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa maliliit na mamamayan ng manatiling payapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nabucodonosor. Nakalipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan siya'y namamasyal sa hardin sa bubong ng palasyo. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Damo ang kakainin mo. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa kamay ng mga makapangyarihan. Nasa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos ang kaharian ng mga tao at ito'y maaari niyang ibigay. Kanino man niya ibig? Pagdaka, sa verse 33, pagdaka'y naganap sa buhay ng Nabucodonosor. Ang sinabi ng tinig, itinaboy siya sa parang at nanginain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang mga buhok niya parang balahibo ng agila at ang kuko'y naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nabucodonosor
ay tumingin sa langit at nanumbalik ang dati kong isip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Amen? Ang paghahari niya ay walang hanggan, ang pamamahala niya ay walang katapusan. Lahat ng nabubuhay ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit ang balang ibigin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya. May makasiyasat ng kanyang ginagawa. Nang manauli ang aking isip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking tinanggap ang aking mga tagapayo at mga kanang kamay. Kaya akong si Nabucodonosor sa hari ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan pagkat lahat ng gawa niya ay tumpak at ang tuntunin niya ay matuwid. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Amen. Purihin ang Panginoon. Mahaba man ang ating binasa, pero dito pa lang ay pwede ka nang kausapin ng Panginoon. Ang daming mensahe na pwede mong makuha. Ay hindi pala kalooban ng Diyos talaga maging palalo. Hindi pala talaga kalooban ng Diyos ang lagi kang nagmamalaki sa iyong sarili. No? Hindi pala ang kalooban ng Panginoon. No? Pero hindi po yun ang aking tutumbuking pangangaral ngayong gabi. Amen? Sa pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo sandaling manalangin. Amang sa langit, maraming salamat po sa dakilang pagkakataon na kami po kasama kong aking mga kapatid sa lugar niya ito ng Sibuyan, Panginoon. Lord, ay umaasa sa iyong mayamang pagkilos. Dalangin ko po, ikaw ang personal na mangusap sa buhay ng bawat isa. Lord, na huwag matapos ang gabi ito na hindi nakatanggap ng kapahayagan ng aking mga kapatid. Umarito sila at uuwi na mayroong ka pong gagawin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Palalakasin mo kami, tuturuan, hahamunin, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ang magtuwid sa mga bahagi ng aming mga buhay na dapat ituwid. Tulungan mo ako na iyong lingkod sa pagkakataong ito na ang tanging kaya ko lang ay maniwala, tumiwala at magpagamit ng buhay sa iyo, Panginoon. Mahalibang samahan mo ako. Wala ko kaya sa aking sarili. Kailangan kita, kailangan ka namin sa iyong kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, mahabang binasa natin, pero may silang naman po yung pangaral ko. Sigurado ako mga bago mag-alas 10 ay tapos na po ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa ating bansa, lalo na sa Kamaynilaan, sa Maynila pala, ay meron pong isang lugar na pasyalan ng mga tao. No? Matagal na, bata pa lang ako, naririnig ko na yon at nung makarating ako doon, tuwan-tuwa ako. No? Yun po yung Manila Zoo. No? Sino po nakarating na sa Manila Zoo? Amen. Sino pong narinig nito? Amen. Hallelujah. So, di ko lang po alam, parang sa ngayon ay parang mas lalong pinaganda yung Manila Zoo. No? Nabanggit ko po ito sabagat meron akong nabasang kasaysayan ng isa pong pasyalan sa ibang bansa na ito'y kilalaming zoo. No? Na nandun, ang mga tao ay pumupunta upang makakita ng iba't ibang uri ng hayop. No? Lalo na yung mga madalang makita. Ano, siyempre, pumunta yung iba ron, hindi para tumingin ng aso, hindi para tumingin ng pusa, ng ibon, ano? O kung ibon man, kakaibang ibon. Siyempre, ang pinupuntahan doon, nandiyan ang mga tiger, lalo na leon, o yung lion. No? So, kilala ang pasyalan na ito, pero nagkaroon sila minsan ng isang problema. Sapagkat ang isa sa dinadayo ng mga tao doon na leon, ay biglang namatay. Ay isa yun sa malakas na hatak sa mga tao para mamasyal doon. Kaya na problema yung pamuluan. At sinabi niya, ano kaya ang ating gagawin? Tinawag niya yung kanilang council doon sa pasyalan na ito. At nakaisip sila, mayroon silang ideyang nakuha na kunin yung isang malaki nating aso. Yung Tibetan Mastiff ba yun? No? Kinuha nila. At ginupitan, inayos ang mga balahibo at ginawang mukhang leon. Tagumpay sila nang magawa nga nilang mukhang leon yung malaking aso. Kaya, okay, solve ang problema. So, ang mga tao ay nagpuntahan pa rin sa lugar na yun at natutuwa silang makita, ito ang tiger, ito ang leon. At maraming tao nakaumpok doon sa leon. Tutuwa sila pero biglang tumahol yung aso, bigla siyang tumahol.
nagulat yung mga tao. Oh, di ba dapat ay, wow! Yung dapat ganun, yung roaring ng lion. Pero batok ang ibinigay. Kung sa atin ay, aw, aw, aw. Dito yung mga maliliit na aso. Nagulat sila. No? At mula noon, natuklasan nila, kapandaraya pala ang ginawa ng suna yun. Kaya bumagsak, nawala, hanggang ngayon di na nag-operate ang lugar na yun. So, ang nakita kong katotohanan dito mga kapatid, napakahalagang maingatan. Yung dignidad, yung identity ng isang lugar. Nakilala kasi yun dahil magaganda yung kanilang mga pamamalakad roon. Amen? Hallelujah. So, sa ating teksto na binasa, nakita natin, o nasubaybayan natin, ang kasaysayan itong si Haring Nabucodonosor, na mula sa pagiging tanyag na hari ng mga bansa, ay biglang nabago yung kanyang pagkakakilanlan. Nasubaybayan niyo ba mga kapatid? No? Hallelujah. Siya ay naging tulad sa mga hayop sa parang. Dating hari, may magandang kalagayan. Amen? Pero nabago yung kanyang identity, yung kanyang pagkakakilanlan. Amen? Nangyari ito sa kanya sapagat hindi niya nabantayan ang kanyang puso. Napasok at nabalot ng pagmamataas at pagmamalaki ang kanyang puso, at sabi ng ating talatang binasa, ay dahil sa kasalanan, biglang nabago ang kanyang pagkakakilanlan. Yes, kung mamaral ngayon pong gabi sa paksang The Lost Identity. Hallelujah. Hallelujah. Mula sa pagiging tanyag, ito na rin yung number 1 nating titingnan, Lost Identity. Mula sa pagiging tanyag at marangal na hari, naging tulad si Haring Nabucodonosor sa hayop sa parang. Ito mga kapatid ang nakalulungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Ang katotohanan na ito mga kapatid ay nagiging kagalapan din sa buhay ng marami pong mga tao. At maging sa buhay ng mga Kristiyano sa ating pong panahon. Then, nababago yung pagkakakilanlan sa kanila. And ayon sa hindi sikat na komentarista na ang pangalan ay Pastor, then ang panahong ito ay tinatawag na The Lost Identity Generation. Then, hallelujah. Dati ang mga Pilipino kilala sa pagiging magalang sa magulang. Amen. Hallelujah. Pero ngayon, marami ng mga anak, pasaway. Amen. Yawasap ba? No? Yawasap, pasaway. Hallelujah. Dating mga magagalang. No? Ilan na sa ngayon ang makikita mong mga bata na sa amin kasi taga Quezon po ako. Ugali sa amin yung laging nagmamano. Nagbe-bless ng mga matatanda. Di ba? No, lalo na nung bata pa ako. Pagkagaling pa lang sa school, pagdating ko sa bahay, minsan may bisita yung aking mga magulang. Kung ilan sila doon, lalahatin mo yun. Hindi pwedeng wala kang, hindi ka magmamano sa lahat ng yun. No? So magalang ang mga tao. No? Pero ngayon, grabe ang mga bata ngayon. Sana ang mga anak ng Kristiyano rito, magalang pa rin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dati kilala sa pagiging matulungin sa kapwa. No? Pero ngayon, maraming tao, wala nang malasakit sa kapwa. Amen. Hallelujah. Dati nga, meron pang nangyayari, ewan ko kung uso rin dito yun sa Sibuyan, yung bahay na lumalakad. No? Sa amin, sa parting Quezon, nangyayari yun eh. Yung bayan ni Juan dito sa bayan ni Juan, no? Bahay na lumalakad. Yung awitin na yun. Ibig sabihin, may pagkakaisa, may pagtutulong-tulong kilala ang Pilipino dati sa pagiging matulungin. Pero, ngayon, ang panahon ngayon, nagbago na pa yung pagkakakilala, yung pagkakakilanlan. Maraming tao ngayon, wala nang malasakit sa kapwa. Hallelujah. So, nawawala na ba yung dating pagkakakilanlan? At maraming ang tao, di na rin nila kilala, maging ang kanilang sarili. No? Kaya meron tayong maririnig, o meron kang maririnig ng mga salitain,
ika muna, hahanapin ko muna ang aking sarili. Kasi hindi na niya kilala yung sarili niya eh. No? Di na raw nila kilala ang kanilang sarili. So, ito yung panahon na maraming tao ang mahirap nang makilala. No? Kasi nga sila mismo, di na nila kilala ang kanilang sarili. Lost identity generation. Hallelujah. Maaari akong bumanggit ng mga pangalan, di man tayo magkakilala sa pangalan, at kung may mabanggit akong pangalan, hindi ikaw yun. No? Hindi ikaw yun. Pero kung ikaw na nga ito, abay magbago ka. Praise God. Hallelujah. Talagang maraming nagbabago ngayon at wala pa sa pagkakakilanlan. No? Si Carding, magugulat ka. Bigla na lang naging Carla. Si Ronnie, bigla na lang naging Rona. Si Jane, bigla na lang naging Jake. Si Michelle, bigla na lang naging Michael. O si Michael, bigla na lang naging Michelle. Sana walang Michelle dito, baka hindi ko, baka pagbaba ko mamaya, hindi na ako kamayan. Hallelujah. Hallelujah. Pero kung meron man, hindi ikaw ito Michelle. Hindi ikaw ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, maraming ganun. No, ginagamit ko lang po yung mga pangalan upang gawing halimbawa ng tinatawag kong the lost identity generation. Amen? Subalit meron pang mas nakalulungkot mga kapatid, na kapag ang lost identity generation ay nangyari o nangyayari sa isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Yung bang mga Kristiyanong nawawala ang pagkakakilanlan sa Kanya bilang Kristiyano. Mga dating kilalang mananampalataya, subalit parang di na naniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Dating matibay ang pag-asa sa Diyos, pero nawawala yung pagkakakilanlan sa Kanya. Na dati kahit na umulan, di sa nahadlangan, sa pagdalo sa gawain, pero dumating ang oras, ambon lang, di na nakakadalo sa church. Kahit malayo, may pagsasakripisyo, makattend lang sa gawain ng Panginoon. Wow, kilala ko yan si brother. Ay, di na nawawala sa pagkakatipon. Kahit malayo ang bahay niya, nakakarating yan. No? Pero dumating ang panahon, nagbabago na siya. No? Hallelujah. Ilang di pa lang ang layo sa church, di pa makatin. Hallelujah. So, huwag mangyari yung gano'n, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga dating kilala sa pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Kakagalingin mo po siya. Pero ngayon, hindi na naniniwala ang Diyos ay nagpapagaling. Nagbabago ba yung pagkakakilanlan? Hallelujah. Sa lumang tipan, mga kapatid, marami tayong mababasa example ng lost identity. No? Marami tayong mababasa sa Biblia. No? Si Propeta Elias, kung inyo nang nabasa sa unang hari, chapter 18. No? 1 King, chapter 18, sa mga Bible readers. No? Yung mga laging nagbubuklat ng Biblia. Nandun si Propeta Elias, siya'y ginamit ng Panginoon upang patunayan na mayroong tunay na Diyos at mayroong hindi tunay na Diyos. Siya yung nagpapatay doon sa 450 na propeta ni Baal. No? Kung nasubaybayan niyo yung naghandog yung mga propeta ni Baal, hindi natupok yung kanilang handog. Pero yung handog nitong si Propeta Elias, pinabasak pa ng pinabasa, binukayan pa yung gilid, pinistakan pa ng tubig, pero nang bumaba ang apoy ng Diyos, natupok. Napatunayan na totoo ang kanyang Diyos. Ganun sa katapang. Pero, isang chapter lang ang lumipas. No? Mababasa natin na siya'y naging duwag. Dati 450, pinapatay niya, mga bulaang propeta. Pero pagdating ng chapter 19, mababasa na ninyo, nakatago na lang siya sa kuweba. No? Takot na takot. Alam niyo kung kanino takot? Sa isang babae, kay Jezebel. No? Maraming ganun eh, mga lalaking takot sa babae. mga tatay na mga lalaking asawa takot sa babaeng asawa. No? Kaya pag sinabi ng babaeng asawa, kandadalo. Hindi siya makandalo. Ang lalaki, matapang manindigan yan eh. Hallelujah. Nung Sunday, nangaral ako sa Lipa bilang tatay.
No, kasi, Father's Day, kaya pinangaral ko bilang tatay. Bilang tatay, dapat ang lalaki matapang sa paninindigan, sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi mga takusa. Takot sa asawa. Takot sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah, dapat matapang. Itong si Elias, dati ang tapang. Pero naging takot kay Jezebel. Takot na takot, nagtatago sa loob ng kuweba. No? Na bago ang kanyang pagkakakilanlan. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nangyayari rin ng ganyan sa mga Kristiyano. Dating matatapang para sa kalooban ng Diyos, pero nagiging duwag. Takot na sila mag-share ng Word of God. Natuduwag na mag-imbita sa gawain ng Panginoon. No? Natatakot sila. No? Hallelujah. Duwag na sila. Huwag tayong maging duwag. Amen. Hallelujah. Dahil alam natin, nabasa na natin yan sa Revelation chapter 21, verse 8. Nabasa niyo ron? Yes. Ang mga duwag, hindi makapasok sa langit, papunta pang kapahamakan. Kaya maging matapang tayo sa pagsunod sa katuwiran at kalooban ng Diyos. Yes. Dapat itong pagkakakilan lang ito, di mababago. Amen. Hallelujah. So, ang mapapansin po natin na ang pagkawala ng identity sa mga Kristiyano, maraming Kristiyano, salamat, hindi dito sa Father's House, sana nga, amen, ay nawawala yung kanilang pagkakakilanlan. Amen? Ang mga naunang mananampalataya ay mayroong pagkakakilanlan, bakit sila tinawag na Kristiyano? Hindi dati Kristiyano ang tawag sa mga taong naniniwala sa Diyos eh. No? Pero, meron silang mapagkikilanlan, kaya sila tinawag na Kristiyano, Acts chapter 2, verse 1 to 4. No? Na nakasulat na ganito. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang hugong na gaya ng isang humagipis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinaupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Sila'y mga taong puspos ng banal na Espiritu. Pag sinabing Kristiyano, puspos ng banal na Espiritu. Dapat kilala tayo sa pagiging Kristiyano na nakakaranas ng pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. And kung ito'y naranasan mo na, panatilihin mo, pangalagaan mo. Kung hindi mo pa nararanasan, hilingin mo sa Diyos, Panginoon, gusto ko pong maranasan na ako'y mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Amen. Kaya, ito'y pamapagkikilanlan sa kanila, nagsasalita sa ibang wika. Ang fellowship natin ay naniniwala sa pagsalita sa wika. Yes. Amen. Ikaw ba? Pinapractice mo ba magsalita sa wika? Amen. O baka pag nagpipray ka, para kang yung sobrang banal, kulang na lang sa iyo yung bilog dito sa ulo. Magsalita ka! Pagsalita ka sa wika, makipag-usap ka sa Diyos ng puso sa puso, espiritu sa espiritu. Yes. Hallelujah. Kaya tayo naniniwala tayo sa speaking in tongues. Amen. Hallelujah. Isa ito sa mapagkikilanlan sa mga Kristiyano. Acts chapter 2, verse 42 at verse 46. Amen. Sabi rito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kilala sila, mapanalanginin sila. Yan ang Kristiyano. Nananalangin. Amen. Hallelujah. Nagpipray pa ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Ang lugar na ito, hindi lang po ginawa para pag Miyerkules ng gabi, pag Sunday morning, at Sunday evening, ay makikita-kita tayo rito. Ang lugar pong ito ay tinatawag ding bahay panalanginan. Kaya kung may kakayanan ka na makarating sa lugar na ito para manalangin, tayo tuwing umaga. Sama-sama.
At kung wala talaga, malayo ang lugar. Minsan ay alanganis ay yung oras talaga. Huwag mo kaming pabayaan ang pananalangin. Kung may trabaho ka ng alas 5, gumising ka ng alas 4 para manalangin. Kung ang trabaho mo ay maaga kang manalangin. Huwag mong palampasin na hindi makapag-pray. Amen? Dahil ang Kristiyano kilala sa pagiging mapanalanginin. Alam niyo po ba ang ating worship service ay hindi nagsisimula sa awitan? Amen? Ang worship service ay nagsisimula sa panalangin. Amen. That's Kaya huwag kayong pahuhuli sa prayer, mga kapatid. Yeah, that's right. Pag ang oras natin ay alas 6:30, dapat pinakalit mo ng alas 6 para kayo makapag-pray. Kung ang oras ay alas 7, pinakalit mo na dapat ang 6:30 para nakakapag-pray bago mag-awitan. Amen? Hallelujah! Sa verse 46, Acts chapter 2, verse 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Alam mo ang tinutukoy nito? Fellowship. Amen. Lagi silang nagpe-fellowship. Mahalaga sa kanila ang araw na sila'y magsasama-sama para sumamba sa Diyos. Tayo ba mga Kristiyano? Ngayong gabi, mahalaga pa ba sa atin ang pakikipag-fellowship? Mahalaga pa ba sa atin ang pagdalo sa gawaing pagsamba? Alam niyo po, bahagi ng pangangaral ko nung Sunday, yung kasaysayan ng aming buhay. No? Kami po ay na-save June 2001. Na-save po kami. Nauna po ako at wala pang isang buwan, kasama ko ng aking asawa sa pagsamba sa Diyos. Nang ako'y maimbitahan sa gawain ng Panginoon, kahit hindi ko pa lubos na naiintindihan, mahalaga na sa akin ang pagdalo sa gawain pagsamba. Naimbitahan po ako ng linggo ng umaga. Dumalo ako ng linggo ng umaga. Tapos bago ako umuwi, sabi sa akin ng pastor, mayroon pang gawain mamayang gabi. No? At dumalo ka uli. Dumalo ako ng linggo ng umaga, dumalo ako ng linggo ng gabi. May mga Kristiyano kasi, pag nakadalo na ng umaga, di na nadalo ng gabi. No? Para bang ibang Diyos na sa gabi. Hindi, yun pa rin ang Diyos. Yung Diyos sa umaga, siya pa rin ang Diyos sa gabi. No? Ang nangyari po sa amin, ganun. Dumalo kami ng umaga, dumalo ako ng umaga, dumalo ako ng gabi, sabi sa akin ng pastor, alam mo, sa Miyerkules, meron pa. Dumalo ko uli. Bumalik ako ng Miyerkules. Sabi ng pastor, bago ako umuwi, sa Biyernes, mayroon uli. Kasi may Biyernes pa tayo nun. Ang fellowship natin ay may Biyernes pa dati na gawain. Dumaluli ako ng Biyernes. Sabi niya sa akin, bukas, Sabado, may practice ang mga tumutugtog. Baka gusto mong makisali sa practice. Bumalik ako ng Sabado. Kinabukasan, linggo na uli. Daluli ako ng linggo. Daluli ng gabi. Lunes, kasama ako sa paghayo. Mula po noon, 2001. Ngayon 2025 na. Wala pa pong 5. Sa palagay ko lang talaga, wala pang 5 na pagkakataon na nawala ako sa pagkakatipon. 24 years, mga kapatid. 24 years. May Friday pa. Maliban lang na talagang cancel ang gawain, hindi na kami napunta sa church. Pero kahit naulan, sugod. Ayan ang aking asawa. May 3 kaming anak. Karga ko ang isa, akay ko ang isa, akay naman niya ang isa. Kahit walang pamasahe, dalo sa church. Dahil mahalaga po ang pagkakatid. Isa sa pagkakakilanlan sa isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, mahalaga sa kanya ang pagdalo sa gawaing pagsamba. Amen. Mga kapatid, ito'y identity na hindi dapat mawawala sa atin. Hallelujah. Kaya huwag kang magsabi na, ako'y pang Sunday morning lang ha. Wala ako sa Sunday evening. No? Dumalo ka sa lahat ng pagkakatipon. Dahil iba yung blessing sa umaga, iba yung blessing sa gabi. Iba yung blessing ng Sunday, iba pa yung blessing na maaari mo tanggapin sa Miyerkules ng gabi na pagkakatipon. And hallelujah!
So kilala sila bilang mga tao nagpapahalaga sa pananalangin, pagkakaisa at pagdalo sa pagkakatipon. Itong mga naunang Kristiyano, kilala sila sa kanilang katapatan at magalak na pusong naglilingkod sa Diyos. Matapang silang nangangaral ng salita ni Kristo. Masigla sila sa pagpupuri sa Diyos at namumuhay sila ng may kabanalan. Amen? Mga kapatid, ang isang napakagandang pagkakakilanlan sa Kristiyano, pagdating ng pagpupuri, maalab siya. Amen? Kahit hindi ka marunong kumanta, kumakanta ka. Amen? Kahit wala sa tempo, pumapalakpak ka. Dahil nagpupuri ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Matapang silang nangangaral ng salita ni Kristo, nabubuhay ng may kabanalan. Ang Kristiyano'y nabubuhay ng may kabanalan. Kaya hindi tayo tumataya sa wedding, sa luto. Lalong hindi tayo lasinggero na. Dati. Amen? Pero ngayon, hindi na. Amen? Ay, Kristiyano tayo. Amen? Ito yung identity ng isang Kristiyano. Sumusunod sa kalooban ni Kristo. Sabi ng Panginoon, ay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Mumuhay ng may kabanalan. Hallelujah. Ang mga Kristiyano ay kilala sa pagiging bukas ang puso sa pagsasakripisyo. Pero may mga Kristiyano, wala naman dito, nagiging walang malasakit o pakialam sa gawain ng Panginoon. So, dapat maingatan natin yung ating identity. Mayroong mga Kristiyano na kilala dating masayahin. Pero ngayon, dumadalo na sa church. Pangingit na, hindi mo nakakangiti. Nakasimamot pa. Alam mo, pag ito'y nakasimamot, papangit ka. Uy, dapat lagi tayo masaya, amen? At pwede naman talaga yun. Kahit ka may problema ka, pwede ka pa rin maging masaya. At pag dadalo ka sa gawain ng Panginoon, kung may problema ka sa bahay, iwanan mo na lang muna doon. No? O kaya naman, pagdating mo rito, suko mo agad sa Diyos para umako yung kagalakan. Amen? Hallelujah. Dating positibo, yung iba, pero nagiging negatibo. No? Mga kapatid, ang kawalan ng pagkakakilanlan bilang Kristiyano ay hindi dapat na mangyari sa atin. Amen? So huwag po nating pababayaang mawala ang ating identity as a Christian. Kaya, so pangalawa, ngayong gabi, para hindi talaga tayo abutin ng alas 10, mga 9:45. Yeah. Pangalawa, ang dahilan ng pagkawala ng pagkakakilanlan. The reason of losing identity. Si Haring Nabucodonosor ay naging palalo at mapagmataas sa Diyos. Yun po yung naging dahilan. Siya ay naging mapagmataas sa Diyos. Ang pagiging mapagmataas, pagiging palalo, ay nakakapag-alis ng magandang pagkakakilanlan. Si Elias ay nagpatalo sa takot. Amen? Alam mo sa Bible, ang dami talaga si Samson. Kilala niyo po si Samson? No? Ay naging compromise dahil nakipamatok siya kay Delilah. No? Kaya sabi ko nga, siya siguro talaga ang composer na my, Delilah. Why, Delilah? Bakit mo ako pinagkalulo? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, totoo na malakas ang hatak ng sanlibutan. Kita ng mata, kita ng laman, ang kalaluan ng buhay. At ang pinaka talaga yung ultimate reason, kasalanan. Ito ang talagang nakapagbabago sa tunay na pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. Hallelujah mga kapatid. Pinapangaral ko po ang mga bagay na ito upang maging paalala sa atin at upang atin pong maingatan na huwag mawala o mabago man ang ating pagkakakilanlan bilang isang matapat, ayos na Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Amen. At kung sakali man na ating nalalaman na sa ating sarili ay mayroong mga tila ba na babagong pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano, panahon na ito mga kapatid na iayos natin. Amen. Kung may nawawala, ibalik natin.
Amen. Hallelujah. Kung dati ka mananalangin, panalangin, tapos nagpaypay ka, balik mo. Amen. Hallelujah. Bumalik ka sa isang magandang pagkakilala ng isang Kristiyan. Amen. Pangatlo, ngayong gabi, ang paraan, nagjo-joke lang po akong alas 10 tayo. Joke lang po yun. Amen. Hallelujah. Totoo, tatapusin ko na po. Hallelujah. Kinakabahan ako kasi si Mrs. baka sinyasan na naman ako No, yung Mrs. ko lagi na gano'n sa likod. Tama na, oras na. Ang paraan upang may balik ang nawawalang pagkakilala. Amen. Hallelujah. Sa Daniel chapter 4, verse 34, nakasulat ay ganito. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin at aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman sapagkat ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sasalit-saling lahi. Yeah? Kung alam natin na tila ba merong mga nababago sa ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano, alagad, mananampalataya ng ating Panginoon, ang solusyon, kagaya ni Haring Nabucodonosor, tumingala ka sa langit. Amen. Hallelujah. Na merong ibig sabihin, tumingala ka sa langit at ikay magpakumbaba sa Diyos. Alam mo may mali, huwag ka manatili sa mali. Alam mo may nababago na sa iyong kasigulang paglingkod sa Diyos, huwag ka manatili doon. Balik sa Panginoon. Magpakumbaba sa Diyos. Magpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Tumingala ka sa langit, muli mong ituon sa itaas, sa Panginoon. Hallelujah. Ang iyong atensyon. Hallelujah. Muli mong ituon sa mga bagay ng Diyos, ang iyong sentrong pananaw, kapatid. Sabi nga ng Colossus chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Hebrews chapter 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa sumapdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya nagtiis ng krus, na ni walang bahala ang kahiyan at tumupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Looking unto Jesus. Napakagandang paraan para maibalik o mapanatili ang ating pong magandang pagkakakilanlan. Uli ang talata, ahayag. Tres, talatang 2. Sa mababaw na salin, gumising ka. O baka may tulog na. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Mga kapatid, kung nakakaranas man tayo kung minsan na tila mabawas sa ating pagkakakilanlan, may solusyon ng Panginoon. Balik mo ang iyong sentrong pananaw para sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon, alapakan natin ang ating dating Diyos. Lost identity. Hindi po natin mga ulo sa sandaling ito. Amen, hallelujah. Bago po ako manawagan sa mga mananampalataya na, magbabakasaalid po ako na tayo may bisita ngayong gabi. First time ka nakarating sa lugar na ito, sa ganitong gawain. Hindi mo pa lubos na tinatanggap si Jesus sa iyong puso, naniniwala ka na may Diyos, pero alam mo, sitwasyon ng buhay mo, wala ka pang maayos na relasyon sa Panginoon. Ngayong gabi, huwag kang pumayag na matapos ang gabi ito na hindi mo matanggap si Jesus sa buhay mo, amen, at hindi mo maranasan ang biyayang nais niyang ipagkaloob sa iyo. Kapatid, kung mayroon man tayo rito, bisita, first time nakarating, amen, mahal ka ng Diyos, at gusto kong i-alok sa iyo ang Panginoon na siya ipapagariin mo sa iyong buhay. Meron po ba tayong first time ngayon po gabi? Kung, amen, nakarating, ayayahan po natin silang manalangin. Amen, tanggapin mo si Jesus. Hallelujah. Sige po, hindi po namin nais na kayo ipahiya. Abang na kayo ko lahat. Wala nakatingin sa paligid. Abang na kayo ko, sister. Dahil ka lang namin tulungan. Huwag kang mahiya. Amen.
Huwag kang mayas lang. Inilahan ka namin, manalangin lang tayo saglit. Madali lang po. Tapos babalik ka na rin sa upuan. Samahan niyo po para di mo hindi siya mahiya. Sige po, habang nakayuko ang bawat isa. Sige sister, ito'y biyaya para sa iyo. Baka mayroon pa. Sama natin. Sige, huwag kang mahiya, brother. Sister, sige, samahan mo. Sige, hallelujah, para brothers, sisters, meron, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga sister. Mangyayari yung Amen. Nais kong baguhin ang panawagan ngayong gabi. Ikaw yan. Hallelujah. Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay namumuhay sa isang napakagandang pagkakakilanlan bilang Kristiyano, maaaring gawin natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat. Inilagay mo ako sa isang kalagayan ng may magandang pagkakakilanlan. At ihingi natin ito sa Diyos ng pag-iingat. Sabihin na rin natin, Panginoon, ingatan mo po ako. Pero kung ikaw yan, ngayong gabi, alam mo sa iyong pagiging Kristiyano, may nababago na, may nawawala na, yung mga dapat na ginagawa mo pero nakakaligtaan mo na, di mo na nagagawa. Amen. Ito ng pagkakataon para sabihin mo na sa Diyos, Lord, kailangan kita. Nais ko pong ibalik mo ako sa isang napakagandang pagkakakilanlan ng paglilingkod sa iyo. Ibalik mo sa akin ang alab, ang init ng aking pagsunod sa iyong kalooban. Binubuksan ko po ang altar, hindi man tayo kasi lahat, pero kung may magagawa tayo para humanap ng lugar, ay tayo manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Habang lumalapit po ang ating pong manunugtog. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, sa iyong kinaupuan, kung hindi man kasi rito sa unahan, makipag-usap ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Para sa Panginoon, yung kami na aming po, dahil sa kanungunin ng bilang, Lord, na wala na po. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong mga gabi. Amen. Hallelujah. Lapit sa Diyos. Ito ang ating kailangan. Hallelujah. Mayroong bagay na dapat nananatili sa atin. At ito yung napakagandang pagkakakilanlan na natanggap natin mula nang si Kristo ipapagaling natin sa ating buhay. At ito yung dapat nating panatilihin. Kaya ngayong gabi, sabihin mo sa Diyos ang iyong kalagayan, ang iyong sitwasyon. Amen. At kung mayroon ka pang kahilingan, ito ang pagkakataon na mabanggit mo sa Diyos. Kailangan natin ang pag-aari ng Diyos sa ating puso. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso.
upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirang sa'yo. Tumayo tayong lahat kung tapos na tayo manalangin. Maghari ka, O Diyos, awitin natin ito sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirang sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Minsan pa, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Yes, O Lord. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa udalas na maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa buhay ko. Madalas tayo maghari ka. Maghari ka sa buhay ko. Purihin natin na Diyos. Iwalatin natin sa Diyos. Ang muli mo kaming magharian. Aming Panginoon, ikay mabuti, ikay banal, ikaw ay matuwid, ikay mapagbiyaya. Ikaw ang nagbabago ng buhay, ikaw ang nagpapala ng buhay, Panginoon. Hallelujah, glory! Hallelujah! Hallelujah, glory, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Dati, magandang pagkakakilanlan sa tao na nilikha ng Diyos. Nilikha niyang katulong ng kanyang isipan, kawangis niya sa kagandahan, kabutihan loob. Pero ang tao, nawala, bumagsak sa kasalanan. Pero may biyaya ang Panginoon. Mula nang tayo tumanggap kay Kristo, binigay sa atin muli ang napakagandang kalagayan. Amen. At ito yung dapat nating ingatan. Yung pagkakilanlan natin bilang mga tao maka-Diyos, pagtapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Ingatan natin ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. Maraming tukso, maraming mga alok si Satanas na pwedeng umagaw o magnakaw ng iyong pagkakilanlan. Pero tandaan mo ito, kapatid, the help is beyond us from the Lord. Nandiyan siya, na hindi niya tayo pababayaan, lagi lang tayong tumawag sa Kanya.
Amen. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, kung kailan man yun, na dinakda niya, ay madatnan niya tayo sa napakaganda nating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glorify your holy name, God. Hallelujah. Mapana sa langit, maraming salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa iyong salita ngayong gabi. Ang hindi ko po nagawa, ang hindi ko nasabi, ikaw na po ang magpuno sa buhay ng aking mga kapatid. Aking pong inaasahan na uuwi sila, Panginoon, ay taglay na bagong kagalakan at kalakasan, inspirasyon na nagmumula sa iyong salita. I-bless mong lahat. Ito po aking dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. God bless po. Hallelujah. Okay, tapos na po tayo at bukas mga kapatid, tayo po ay sa Utod. Amen. Alas 6:30 ang ating pong start. Kaya katulad ng ating napakinggan kanina, dapat 5:30 ay tayo po ay nananalangin na. Amen. Kaya sa hapon, amen, meron po tayong street evangelism. Yun po ay kung pagpunta natin ng Utod, diretso na tayo, doon tayo mag-i-street preaching doon sa sentro ng Utod. Kaya yung makakaagap, amen, ay gawin yung mas maaga para kayo ay makasama sa street preaching. Amen. Ang start po ng ating evangelism ay alas 3 ng hapon para medyo malandong kaya kung mainit man ay mahuga kita base kung pag-abot ng gabi ay ganuta na kita dito. Kaya sa alas 3 ay gatuna kita ng ating pong street evangelism at diri kita huyat sa Andungaw. Amen. Ang mga taga-Utod ay dito man sa Utod, kaya ayaw na magkare, kaya dito man kita makadto. Okay, so yun lang muna ang ating anunsyo at tayo po ay tumayo. At wala namang na-overdose sa panalangin. Sa pagtatapos, tayo po ipangunahan ni Brother Ervin Rasi. Minsan pa, palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to the highest name, Lord. Hallelujah. Praise Righteous God. Father, Salamat dakilang Diyos sa iyong biyaya at a pagbukas sa miracle working God, a promise keeping Ang banal na God. dakila sa lahat, muli kami po'y nagpapasalamat sa mga salita mo. Muling bukas ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay, sa patuloy na pag-aalala, Panginoon, sa dating kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kung paano niyo po kami tinalaga sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga napakinggan ay hindi lang po sa aming mga puso, bagkus ito po'y maipamuhay namin sa aming buhay, sa paglalakad, sa paghahanap ng iyong kaharian. Minsan pa, Lord, dalangin ko din pong ingatan niyo po ang bawat isang maglalakbay, uuwi sa kani-kanilang tahanan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Muli sa iyo po ang pinakamataas na parangal at papuri. Sa pangalan ni Jesus. Praise God. God bless po at ingat ang bawat isa sa kanila pong pag-uwi.